Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding akusasyon ang pinahayag ng Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte, laban sa pamumuno ni President Coting Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa malawakang katiwalian sa gobyerno. Ang mga akusasyong ito ay ikinabigla ng marami at nagdulot ng mga tanong tungkol sa integridad ng mga pangunahing leader ng bansa. Sa isang press conference, ipinakita ni VP Sara Duterte ang mga dokumentong nagsasabing may mga anomalya sa ilang proyekto ng gobyerno na pinangunahan umano ni na PBBM at Romualdez. Kabilang dito ang mga proyekto ng infrastruktura na hindi umano natapos sa tamang oras at may mga halong maling paggastos. Ayon sa Vice Presidente, ang mga ebidensyang ito ay bunga ng kanyang sariling investigasyon at hindi lamang mga chismis o haka-haka. Ang mga isyong inihain ni VP Sara ay may kaugnayan sa mga kontrata na umano'y pinabura ng ilang mga negosyante na may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa kanyang pahayag, ang mga ganitong uri ng katiwalian ay hindi lamang pagpapabigat sa ekonomiya, kundi nagdudulot din ng kawalan ng tiwala sa mga mamamayan sa kanilang mga pinuno. Pinagsabihan ni Sara ang mga kasamahan sa gobyerno na huwag palampasin ang mga ganitong klaseng maling gawain at magtulungan upang mapanagot ang mga sangkot. Samantala, agad na nagbigay ng reaksyon ng kampo ni na PBBM at Romualdez. Ayon kay Press Secretary, ang mga paratang ay walang sapat na batayan at walang ebidensyang magpapatibay sa mga akusasyon. Nais nilang ipagpatuloy ang kanilang mga proyekto na makinabang ang nakararami at ang mga isyu ng katiwalian ay magiging bahagi ng normal na proseso ng investigasyon. Iginit nila na ang mga akusasyon ni VP Sara ay walang batayan at isang uri lamang ng paninira. Sa kabila ng mga paglilinaw mula sa kampo ng mga akusado, ang mga aligasyon laban sa pamumuno ni na PBBM at Romualdez ay patuloy na bumabalot sa publiko. Sa ngayon, tinitignan ng mga eksperto kung paano makakaapekto ang isyong ito sa kasalukuyang administrasyon at kung ano ang magiging hakbang ng mga otoridad upang imbestigahan ng mga parata. Sa mga susunod na araw, asahan natin ang karagdagang mga detalye ukol sa kasong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Sa mga exhibit. Okay? Nandoon lahat yon. Pinagtiyagaan, buti na lang may mga magagaling ako na mga angels na pinagtiyagaan nilang hanapin lahat ang mga link. Kaya I'm thankful din sa inyo. Yung mga tumutulong sa akin mag-scrutinize ng mga bagay-bagay. In-archives na nila lahat for me. Thank you. I will fight until the last drop of my blood para malaman ninyo kung ano talaga ang sitwasyon ng Pilipinas. Ayan, andyan si Sara, andyan si Zuleika na inaapi. Ako, wala po akong political color dahil hindi ako politiko. Ang kulay ng pakikipaglaban ko ay yung kulay ng flag ng Pilipinas. Yan ang pinaglalaban natin dito. Yes, mga palaga, nag-iingat ako. Inaanting na, buti na lang nakalagay doon, hindi associated sa akin. Eh talaga naman hindi ako associated. May mga business pa silang mga, mga na-search na hindi naman associated sa akin. Wala akong negosyo, mahirap. Wala, ano lang ako dito. Tambay. Tambay lang ako. May mga pinuntahan silang mga lugar, based doon sa kanilang, grabe. Pero yun lang din ang pangit dito sa Amerika, no? Yung iba mga nadadamay. 'Di ba? Baka yung dating tinirahan ko doon sa kaibigan ko na nakahiga lang ako sa sofa dahil wala namang ibang kwarto, kundi sofa lang ako matutulog. Yun mga mga siguro mga nakita nila. Pero actually, yung mga nakita ng kanilang investigator, I'm not associated to those addresses. Yun mga kababayan. Okay? Because I applied for, whatever protection. Mga kababayan, nasa Switzerland news. Ay, teka lang. Kalita ko na. Narinig di ba ako? Maliwanag? Na hindi pa naka-on yung mic ko. Sorry. PRRD. Let's do it again this time. But I think our constitution, and I agree with Ma'am Malu, that we should be
organized as an OFW or overseas Filipino sector, Okay we lang. are then the frontliner, no, of economic frontliner. May narinig ba kayo maliban sa akin? Frontliner to do what Walang ya? May narinig kayo maliban sa akin? Kasi may Zoom. Narinig ko yung Zoom sa kabila. Eric, kasi na last time, yung nakipaglaban tayo sa Okay. Tell me kung narinig niyo. Okay. Good. Okay? Alright. So ngayon mga kababayan, ito po ang katotohanan. Ipopost ko pala to yung first page na ito. Sabi niyo kay Saldi ko, bakit wala siyang press con? Magpa-press con na kamo siya. Magyabang siya para takutin na naman si Marlica, 'di ba? Itong tatlo nagpa-press con eh. Ang tatlong kaso. Magyabang na kayo. Ayan mga kababayan. Anong prayer for relief niya? May prayer. An award. Whereof plaintiffs pray for judgment in their favor and against the defendant. Ano hiningi niya? An award compensatory damages to plaintiffs against defendant. Punitive damages to be proven at trial for defendants. Nominal damages, i-anti-slap namin to mga palangga. Okay? Kasi lahat yon, yung tatlo, anti-slap. Alright? Ano pa sinasabi niya dito? Ang mga to, sila po ang tunay na nagpadala ng assassin dito. Yang grupo ni Bangag. Okay? So itong mga tatlong kaso na ito, mga kababayan, yung sinabi ko sa inyo, yung anti-slap, di ba? Yung ibig sabihin ng slap kasi, strategic lawsuit against public participation. Yung ginagawa nila sa akin, i-explain ko lang ng pangkanto gusto nila ako sampalin sa bunganga para tumahimik ako sa pinagkukuda ko na sila ay mga kawatan. Okay? Pero dahil alam ko ang aking karapatan, ang aking First Amendment dito sa Amerika, na ang ginagawa ko ay kalayaang pagpapahayag, kalayaang pagpapaalam sa aking nararamdaman, sa aking opinyon, sa aking emosyon, sa lahat ng pagnanakaw nila. Diba? Yan yun mga palangga. So ngayon, gusto nila akong jampalin. Para tumahimik, gamitin ang mga proxy cases ni Lisa Tanas, ang pera ng bayan. Yung anti-slap, ito yung, dito, hindi lahat ng state yata may anti-slap. Ito yung batas para proteksyonan ang mga katulad ko na actually I'm categorized ako sa what do you call it? Like a journalist or what do you call it? Mamamahayag. Okay? Ngayon, mga kababayan, itong anti-slap na file namin dito, kasama sa pang-apat na kaso ni Lisa Tanas, di ba? Ito din yung pangsupla sa kanilang mga demanda na ako ay nagpakalat ng chismis daw. Ito ay pangsampal din sa kanila na ang ginagawa ko ay karapatan ko, malayang pananalita. Mayroon din batas dito sa Amerika, no? Na it's very wonderful na malalaman mo na mayroong pang law na fair, parang batas na fair to comment. Hindi ko lang maalala kung anong eksakto, pero yung pagko-comment sa mga social media, ganyan-ganyan, whether kahit sabihin mong demonyo, magnanakaw kayo, mga politiko kayo, mga putang, lahat ng protektado yan dito sa Amerika. Yan yung nilalaban namin. Na yung mga ginagawa ko, mga sinasabi ko, protected speech. Kaya sinasagot natin, mga palangga. Kasi, itong anti-slap, ang intensyon ng korte, o court, para protektahan ang mga katulad natin na naghihimutok. Di ba? Yun na nga, pinoproteksyonan ang ating malayang pagko-comment, malayang pagpapahayag na hindi tayo pwedeng haras-harasin na lang, kasukasuhan na lang ng mga politiko o mga public figure. Para ito, bago pa pumunta sa trial, sa anti-slap pa lang, basura na. Katulad ng first case, walang trial yun eh. Walang jury,
Walang trial na nangyari kasi dismiss na. Sa anti-SLAPP pa lang na-dismiss na lahat. Okay? Nagkasundo ang both parties na i-dismiss na lahat. I cannot just tell you the whole details. Kasi yung dismiss, yun lang, hanggang doon lang ako. Kasi nagkasundo ang both parties. Pero wala sila nakuha ng 2 milyon. Di ba? Wala nakuha ng 2 milyon mga buwaka ng ina. Okay. Ay, nako. Dito pinapaliwanag namin na lahat ng ginagawa ko sa kaso nila ay public interest. Interest ng mamamayang Pilipino. Meron pa nga doon sa isa sa case. I forgot to saan sa cases na yun na nabasa ko na 4. Na ayaw nilang i-apply. Okay? Yung sinasabi kong public interest dito sa California. Hindi daw kasi daw ang issue, ang tina-target ko daw ay sa Pilipinas. Yung mga tao. So parang sinasabi doon na ang mga sinasabi ko hindi magbebenepisyo sa mga taga-Amerika. Kasi ang pinagnangata ko daw ay tungkol lang sa usapin sa Pilipinas. Eh syempre, magaling din ang lawyer ko. So kinuha yung statistics, tama ba? Yung statistics ng YouTube channel ko. Eh, palangga. Number 1 na viewers ko from the Philippines. Number 2, United States of America. Number 3, Canada. So, pinakita ng mga lawyers ko na paano mo masasabi. Ito lang yung munting pagkakaunawa ko Kasi haba ng mga medical term, ng mga legal terms. Ang sinasabi doon, paano, kumbaga sinupla namin yon. Ano sinasabi mo sa salitang kanto? Anong pinagsasabi mo na hindi ito usapin dito sa Amerika? Eh, look, tignan mo ang nanonood sa kanya. Millions of viewers from the States. Paano mo masasabi na hindi ito kapakinabangan sa mga taong nasa Amerika? And we are talking the Filipino-Americans. Kaya ayun, kumabog sa banga. Yes. Ano na nangyari? Tignan lang natin dito kung ano. Ang hindi ko alam bakit hindi ko mapasok yung yung andito yung mga mga sayang gusto. Hindi ko tawag dito yung mga vloggers. Gusto ko sana i-share yung usapan sa Zoom pero all of a sudden sinishare ko tong like share screen, hindi ko makita yung Zoom. Bakit kaya? Bakit ba yun? Coursera to 1+1. Hindi ko alam. Pasensya na kayo, hindi ako marunong, hindi ako techie talaga Tulog kasi yung aking assistant. So muli sa kapapasok lang, si Representatives Zaldico at kanyang asawa ay kinasuhan si Maharlika dahil sa aking pagtatanong at pagsasabi sa kanila. Okay? Sa mga kongresista, hindi lang si Saldo na sila ay kawatan sa kaban ng bayan. Dahil ang paniniwala, hindi lang ako ang naniniwala. Di ba? Hindi lang tayo ang nagbibigay ng opinion at naniniwala na sila ay kawatan. Kayo mismo. Kaya yung iba, alam nyo, very helpful yung mga, alam nyo kayo, yung mga comment nyo. Minsan nagagamit ko sa exhibit ko. Ang gagaling nyo din Anyway, mga palangga, tignan natin kung may gising na. Ano na ba nangyayari ngayon? Si Cathy mukhang tulog pa. O tulog na, napagod din yun kasi napuyat din ng lola mo. Ngayon. Okay. Ano to? Sabi ni Gadon, Personal Advisor for Poverty Alleviation. Yung putang inang tong Gadon na ito. Asan na yung poverty alleviation mo? Ano daw? Sara Duterte is mentally incapacitated. Alam mo, mentally. Depende sa pag-deliver niya ng statement. Siya ay mentally incapacitated. Naku, pwede to cyber libel to. Mental ang tinira Mentally incapacitated. Siya ay mentally incapacitated. Mental na ang inatake niya kay Inday. Oy, Gadon. 'Di ba poverty alleviation program ang mo? Nasaan na naibsan ba ang kahirapan? Wala to, aso to si Gadon. Ultimo nga upuan nito sa inauguration. Upuan ko, inagaw nilang magpamilya.
Di ba kinuwento ko na sa inyo? Sa inauguration, magkakatabi kami. Ang ganda ng spot ko. Nakita nyo yan. Pati upuan, tinake over nila. Upuan pa lang. Di ba? Nilalansin nyo na. How much more? Di ba? Magkikiss-ass talaga si Gadon. Yung putang inang ulol na yan. Magkikiss-ass talaga siya. Lahat ng nakikinabang sa pera ng bayan, magkikiss-ass talaga. Sabi ni Palangga, ikaw na, bakit napaka-greedy nila for money? Sabi ni Julian Sword. Wala si Julian. Yeah. Gloria Apostol, thank you so much. Well, yun na nga mga kababayan, a fight between good versus evil na ang status ng Pilipinas. Yes. Okay. Daming uto-uto sa Pilipinas, sabi ni Sayas Playtime, si Gadon, Bobo, sabi ni Dofox. Ano na ngayon? Tingnan natin. Ano bang bago? Maliban na nalipat na si Attorney Zuleika. Okay. Si Pam. Hi, Pam. Third Floor Studio. Ini-invite ko siya kaso ngarag na yung lola mo dahil nag-cover yata siya. Pakagaling din sa veterans. So anyway, sabi niya sa Esposari Rocky, why IBP? Why are you so quiet to what's happening to one of us? Attorney Laika Lopez. Ayun na nga. Wala, tahimik sila eh. Mukhang nabayaran ng mga buwakan ng ina. May statement ba to? Sabi ni Attorney Harry Roque, malinaw na panggigipit, paglabag sa karapatang pantao at pang-abuso sa kapangyarihan ang ginagawa ng mga miyembro ng Quad Committee at Committee on Good Governance. Katulad kay Harry Roque. Di ba yan yung ginawa nila? Pro-Cops People Power na. Yan yung ginagawa nila. Na panggigipit talaga. Hindi pa panggigipit. Ito na nga lang Ulit-ulitin natin. Hindi ako politiko. Wala akong sinweldo sa bayan. Okay? Hindi ako pasweldo ng bayan, hindi ako nagnakaw sa bayan, hindi ako nakinabang sa pera ng bayan. Pero bakit? Hindi lang proxy cases, pati dyan sa Pilipinas. By the way, nakarating sa atin, pati pala sa Bicol, nag-file si Saldico ng kaso laban sa akin. Alam mo, yung mga ginagawa nila, para pagdating ko sa Pilipinas, ay dadamputin nila ako. Ikukulong nila ako at gugurgurin nila ako. Ito po yung simple. Ito. Kaya yung tunay na manggugurgur o assassin, sila ang manggugurgur. Bakit nila ako pinapailan ng fabricated falsification of public document? I will deal with them later. Gumawa sila ng ganito po ang larawan sa Pilipinas. Paulit-ulit natin, di ba? Na ginawan ka ng peking address para sila ay makapag-file ng case. Para masabi na may jurisdiction sila. Okay? May jurisdiction ang korte na yan sa sinasakdal mo. Kasi nga naman, kung ilalagay nila yung address ko dito sa Amerika, hindi tatanggapin ng korte dyan sa Pilipinas. Diba? Kasi bakit ka magpa-file ng taong nakatira, nagpa-file ka ng kaso ng taong nakatira sa Amerika? Di pumunta ka sa Amerika, which is yung ginagawa nila. Pero dahil gusto nila, diba? Gusto nila talaga na talagang gipitin si Maharlika pag uwi, nag-invento si Lisa Tanas ng address sa number 1962 sa Pasig. Kung meron ditong mga taga number 1962, paki-email nga ako Palangga. I forgot to show my email. Yan, i-email niyo ako. Ginugulo ba kayo lagi dyan? Imagine nyo, ginugulo nila yung mga nakatira dyan. Gumawa, nag-invento ang grupo ng mga bangag, ang grupo ng mga sindikato, ng mga assassins, ng mga putang inang bangag administration na yan, ng address para filean ako ng case para pagdating sa airport, dadamputin nila at idiretso nila, pag may hinahina ka, didiretso ka na sa kulungan. Pero hindi mangyayari yan. Okay?
Hindi mangyayari yan, mga palangga, ang mga gusto nilang mangyari. Kasi gusto kong gurgurin nila eh. Gumasos na nga ang pera ng bayan ng millions of millions para dito sa mga case nila, pati sa mga investigator nila. Talagang sinisugurado nila na pagtungtong ko sa Amerika, sa Pilipinas, ididiretso nila ako sa kulungan. Katulad yung ginawa kay Mr. Okada, pero siyempre nag-bail, minag-shot nila. At sa iba pa. Kawawa kayo. Ikaw, nasa Amerika ka, yung kapitbahay mo, kunyari, tarantado lang talaga. Gusto kanyang pahirapan. Mag-iimbento siya ngayon ng address. Number 1962, Maria Kure. May stop, kahit ano, stop any criminal case. They can invent fabricated crime. Kasi, hindi pa naman ano yan eh. Kumbaga, nagre-report kahit sino pwedeng magkaso sa'yo. So ngayon sasagutin mo. Kasi gusto lang nila perwisyuhin ang buhay ninyo. Yan po ang ginagawa nila. Gusto nilang perwisyuhin ang buhay ko, pero hindi sila nagwawagi na para perwisyuhin ako, para takutin ako, kahit magpadala ka palisa ng isang batalyon na Romanian, hindi kita uurungang putang ina ka. Pukin ang ina mo, sabi nga ni Inday. Buwa ka ng ina mo, Lisa. Papantay din ang paa mo. Papantay ang paa nyo ni Bangag. Sana pumantay na nga ngayon. Isa sa mga na-realize ko sa lahat ng ito, hindi po totoo ang mangkukulam, mambabarang, at mga aswang. Kung totoo po, chika-chika lang, hindi naman. Pero actually, hindi rin ako naniniwala dyan palangga. Si Mangga, si Amy. Nasaan na si Amy Marcos? Akala ko kaibigan niya si Inday Sara. Ayan, number 1. Good point. Bakit kung kaibigan ni Amy Marcos si Sara, bakit hindi siya pumunta ngayon at dalawin si Inday Sara at suportahan? Wala. Manggagamit. Tapusin na natin ang istorya ng mga magnanakaw. Never, never, never again. Sa Marcos, Araneta, Romualdez, tapusin nyo na po yan. Kayo lang ang pwedeng tumapos niyan. Magbabago lang ang ating bansa kapag nasa batas na ang death penalty para sa corrupt politicians, sabi ni Free Hearted. May tagyang papantay din, yes. Papantay din ang paa niyan. Sabi ni Bernie Garcia, tama. At dahil hindi ka makasagot sa demanda nila, isyuhan ka ng warrant. Exactly, palangga. Thank you. Yan yung purpose nila. Para isyuhan ka ng warrant. Para buwisitin ang buhay mo. Kaya maraming kawawa sa Pilipinas. Marami talagang kawawa na hindi nila alam kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Wala nga silang pambiling bigas eh. Maghahal pa ng abogado. Yung pau na yan. Tignan mo ngayon si Persida Acosta, nagkikiss-ass kay Bangag at kay Lisa. Public Attorney's Office yan. Dapat yan. Pinoprotektahan ang mga taong walang pambayad sa abogado. Nagkikiss-ass sa lubog na kayo. You have to speak up. Yung mga akala nating matitino, kasama na ng mga bangag. In the name of generous allowance. Baka na-miss ni Bangag ang Hawaii. Mitsa ito ng EDSA Revolution 2.0. Huwag nilang subukan. Dahil nagmamatsyag ang mga tao, nagsisisi ng mga tao ngayon, di na rin pinagtuunan ng pansin ang problema ng bayan, sabi ni Ronnie A. Yun nga, mga kababayan eh. Hindi ito usaping Duterte. Usapin po ito ninyo. Usapin nating mga Pilipino. Ako ang number 1 example na wala po akong political party. Wala akong political party. Ang party ko lang ay kayo. Filipino of the Filipinos. Yan ang party ko, wala akong iba. In fairness kay Bongo, he was there at Bato, coffee break. Ayun na nga, nanawagan tayo kagabi. And that's good. That's good. Nagpakita sila ng support. Sino pa yung mga pumupunta doon? Sabi naman ni Lovely Lina, tunay po yung barang. Nakaranas po ako niyan. May galit sa akin, binarang nila ako. Sige nga palangga, kontakin mo nga yung mambabarang na yun. Baka sakali. Yeah. Nakakalungkot ang buhay natin sa Pilipinas. Yung mga dilawan,
sa dating ayaw kay Marcos, tagapagtanggol na ni BBM ngayon. Eh, may mga ano talaga, may mga saltik din, ano. Imagine mo, sigaw sila ng sigaw for 35 years, never again. Tapos ngayon, kakampi na nila, dinunok na nila yung suka nila. So kayo na lang ang aasahan. Dapat mag-people's power na para mawalan na ng bangag ang bansang ito, sabi ni Ver. Gusto nilang ipalipat si Atty. Lopez sa correctional dahil gusto nilang ipapatay doon sa loob ng correctional. Tapos hugas kamay, sabi ni RN4. Ayun na nga, mga kababayan, unconstitutional ang ginawa nila. Si Castro dapat ang nandoon sa correctional, hindi si Atty. Lopez. Kitang-kita nyo na po, nakakapagod na nga eh. Paulit-ulit kayo, nanonood kayo ng tuwad committee. Pangaharas, tapos ang media pagdating doon, kahagabi, sa mga eksena, nandoon si Inday Sara, wala silang live coverage. Nandoon lang sila nagmamatsyag para i-twist ang sinabi ni Inday na kapag nagurgur siya, mayroon na siyang inatasang gugurgur sa tatlo. So, ibig sabihin, hindi mangyayari ang gurguran kapag buhay si Inday. Kasi hindi naman manggugurgur yung taong sinabihan niya kung hindi siya gugurgurin. So, iti-twist nila ngayon na nasa grave threat ang presidenteng Bangag. Magugurgur si Bangag Jr. sa sarili niyang laway. Hindi na kailangan gurgurin yan. Sa sarili niyang laway, dahil addictus benedictus siya, magugurgur siya. One day, sooner, di na yan magising dahil sa overdose ng pulburon. Silang magpamilya, magugurgur sila sa sarili nilang laway. Yan, mga kababayan. Diba sabi ni Inday? Duterte. Sabi niya, Lisa Tanas. Hindi Lisa. Basta sabi niya, hindi pa kayo, dali lang ha. Kasi nga kinukwento ni Inday yung tungkol sa pagngangamkam ni Martin Romualdez sa 19 billion, okay, na DepEd Fund. Na ang natira na nga lang yata doon, 1 billion, na tama ba ang pagkakaalala ko? Ano sabi ni Inday doon? Kaya dapat ito nga iniimbestigahan ng mga putang ina sa Senado at Quadcom. Alam niyo, mga revelation ni Inday, 19 billion ang kinamkam ni Romualdez. Sabi pa ni Inday, paano niyo ginagel ang pera ng Department of Education, Martin? Inatouch nyo yung projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang iniwan sa DepEd. Ano ang ginawa nyo? Diba? Ano ang sabi niya? Ano ang ginawa ninyo? 1 billion na lang natira. Ito dapat ang iniimbestigahan. Tapos, nagdadakdak sila sa 125 million. Kaya sabi ni Inday, hindi pa kayo nakakita ng kalaban na katulad ko. Wala kasi sila nakitang kalaban. Kasi ibang kalaban nila, pa-cute-cute lang. Hindi sila minumura ng harap-harapan ng putang ina. Kasi pa-social pa yung kalaban nila. Ang mga Bisaya, hindi naman siguro lahat ng Bisaya. Ako lang, I will speak for myself. Mahirap kantiin ang mga Bisayang matatapa. Lalo na kung nasa tama sila. Hindi mo matatalo yan. Lalo na mga babae. Ang mga babaeng Bisaya, lalabanan ka niya hanggang sa huling hininga nila. Hanggat tama sila. Gagamitin ang mga legal na paraan. Siyempre, ka nang pwede maging babae. Gusto nila nga muna si Inday, susuot ng boxing gloves yan. Katulad. Ganun po. Kapag nasa tama ka, aarangkada ka talaga. Diba? Aarangkada ka pag nasa tama ka. Kaya dapat nasa kalsada talaga ang laban. Ang sabi niya pala ni Inday, ang laban daw wala sa edyan, nasa loob ng laban. Ha? Narinig niyo pa ba ako? Mga hitan? Mike? Ba't nawala ako?
Dali palangga. Oh, siya wala na. sira sa mga kalaban sa Nagsasalta si Spokesari eh. Gaya po ni Malutequia, Dali lang, hindi ko siya malagay. Tika nga. senior na sa inyo. Ang aming seniority, ibig sabihin po, nagkaroon kami ng mas maraming kakayahan at karanasan. Dalawang presidente po ang aming nakita Ba't kaya pinatagsik hindi sa ko maano Malacanang si Spokesari? dahil po sa taong bayan. Tika lang mga Basta kababayan. ninyo, noong 1986, Tignan natin to. wala pong internet. Mimeograph lang pong ginagamit namin para magpakalat ng impormasyon. Kinakailangan talaga mag-classroom to classroom para mga estudyante lumabas para Zoom? mag-graduate. Ito. Ngayon po, Bakit meron kailangan na ko tayong mag-sign internet. in? Dahil lang Wala palangga. po tayong 20 minutos na naghanda. Mahigit Password. 500 po Ay, talaga nako. ang napuno Sorry natin kasi. dito sa meeting Hindi ko room. ma... At Hindi ko na po maano, ang hindi shares ko natin. dahil lang mga palangga. Marami po ang viewership natin Dali lang, dito. tignan natin. Ay, siguro 1,000 pa Shit. po ang viewers natin ngayon. Mahigit Window. 2 million na po siguro ang nakapagpanood sa atin ngayon. Share audio. Gamitin po natin itong teknolohiya para lalong mapanagot ang gobyerno. Lalong-lalo na ang gobyerno na nakita natin na mapang-api sa mga ordinaryong mga mamamayan. Yung ating pagdalo May sound na po si ito po attorney. ay ebidensya. Napaiyak ako nung sinabi ni Bibi Sara tungkol sa panibago na naman. assassin. Ito po ay ebidensya na hindi po katanggap-tanggap Narinig niyo ba si attorney Harry Roque? at ang mensahe Mga palangga, naririnig niyo ba siya ngayon? papaya Na nagsasalita? ang ating Okay. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at ito po ay panimula pa lamang. Kinakailangan araw-araw po mag-isip tayo ng mga pamamaraan para marinig ang ating boses na ito ang Ito? nagbibinging-bingingan at bangat na administrasyong Okay. at tayo po ay nagkasama-sama. Kahit gaano pa po kadami ang pera nila, kahit gaano Anyway, mga kababayan, I don't know, may something wrong with my po tayo. with my Zoom. Hindi ko sila may pasok. Kanina pa ako nandoon eh. Maraming salamat po. Nadidinig. Buhay po ang Pilipinas. At Nadidinig huwag po siya. tayo mawala ng pag-asa. Magkakaroon po tayo ng bagong Something wrong with my di ba mga palangga? I don't know. Maraming salamat, Spokes. Ayan. Siya po ang ating Spokes ng bayan. Maraming Andali, salamat, patayin ko na Attorney lang Harry muna. Roque. At